Ito nga yung Ghost Flood Control Project na ininspeksyon mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ito, dismayado si Secretary Dizon sa kanyang nakitang Ghost Flood Control Project dito sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan. At June 2024, nang ideklara itong ng kontraktor nito na 100% na kompleto. Ang kontraktor nito ay yung Wawaw Builders at kumolekta na nga sa gobyerno ang kontraktor ng 96.5 million pesos. Base rin sa record ng DPWH, 3 buwan lamang umano tinapos ang naturang proyekto. Pero sa pagdating ni Dizon dito, mga subcontractor na lamang ang gumagawa at hinahabol ito nang sabihan sila na gawin ito sa halagang 700,000 pesos lamang. Ayon kay Dizon, yung mga nakapirma dito ay itong sina dating DPWH Regional Director Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Ang mainit na balita ay dinismiss na ni Dizon itong si Alcantara na dating suspended lamang at sasampahan daw ng kasong kriminal sa mga susunod na araw. Ipedidismiss na rin itong sina Hernandez at Mendoza. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang daw niya ang aksyong ito ni Secretary Dizon. Sa isa pang mainit na balita, habang buhay na blacklisted din ang Wawaw Builders at ang Sims Construction Trading. Ito naman yung kontraktor dun sa isa pang ghost project na binisita mismo ni Pangulong Marcos sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Narito po ang pahayag ni Secretary Dizon. Patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Pero itong hayop na Wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Tungkol naman doon sa mga courtesy resignation na hiningi nitong si Secretary Dizon, lahat ng 6 na undersecretary ng DPWH ay nagsumite na ng kanilang courtesy resignation at 2 linggo ang ibinibigay ni Secretary Dizon sa kanyang sarili para reorganisahin ang DPWH.